Ready na kami pumunta ng Japan. Hello mga mare. Kahapon nga tapos na akong mag-impake ng mga gamit namin pero last minute double check ko nga kung meron pa kami mga nakalimutan. Nang makumpleto ka ng lahat, eto na nga yung mga bagahin namin. Isang 20 kilograms, dalawang tig 7 kilograms. Tapos meron kaming dalawang personal bag for me and daddy. Madaling araw yung flight namin mga mare. Kaya naman gabi pa lang, binusog na namin yung mga sarili namin sa pagkain na to. Meron ngang sisig na may itlog, meatloaf, fried na dried pusit na may kasamang masarap na sawsawang suka, tapos corned beef. Sinamahan ko pa na sa katutak na kanin. Kain po tayo mga mare. Ang sarap pala isawsaw ng dried pusit sa suka mga mare. Kaya naman pala naging favorite na to ni daddy. Sinamahan pa ni daddy ng malamig na Mountain Dew mga mare para masarap daw yung kain niya. Matagal-tagal na rin daw siyang hindi nakakainom ng soft drinks mga mare. Kaya naman pagbigyan ko daw siya ngayon. O sige. At ako naman itong 4 seasons ng Del Monte yung binuksan ko. Masarap to lalo na kapag malamig. At pagkatapos nga namin kumain mga mare, nagpa siya na nga ako na maligo at i-blow dry ko na nga yung buhok ko. Wala talaga akong blow dry dito sa bahay mga mare kasi hindi ako mahilig mag-blow dry. Bumili lang talaga ako ng blow dry dahil nga sa nangyari sa buhok ko. At ito na nga yung itsura ng hair ko pagkatapos mag-blow dry. Bala ko kasi magkulot ng hair mamaya mga mare, kaya naman pinatuyo ko na para mamaya magkukulot na lang ako. At kahit 2 oras na lang yung natitira sa amin bago kami pumunta ng airport mga mare, pipilitin ko nga munang makaidlip kahit papaano. Mag-aalauna na yun ng madaling araw mga mare, at yung sinasabi kong idlip umabot nga ako ng 2 oras at muntik pa nga kaming mali. Pagkagising ko mga mare, tinignan ko agad yung cellphone ko kung anong oras na, at pagtingin ko 2:49 na ng madaling araw mga mare, tapos yung flight namin is 4:55 ng madaling araw. Diyos ko, magbibihis pa kami, mag-aayos at magbibiyahe pa kami papunta ng airport. Buti lang talaga yung palis namin sa Clark, Pampanga lang. Isipin nyo mga mare kung sa may naiya pa yun. Siguradong hindi na kami makakaabot noon at para nagsayang na lang kami ng pera. Para mapabilis kami mga mare, dito ko na nga lang sa sasakyan binihisan itong si Aizen. Binuhat ko nga lang siya mga mare habang natutulog pa. Diyos ko mga mare, iniisip ko, paano na lang kung hindi ako nagising? Wala nang nag-alarm sa aming dalawa ni daddy mga mare dahil sinabi ko sa kanya hindi na ako makakatulog dahil ilang oras na nga lang. Ang kaso hindi ko na malaya na yung pinapatulog ko ay sinabayan ko na pala. Diyos ko mga mare, laki pasasalamat ko talaga na kahit nagising kami ng late nakaabot pa rin kami. At dahil madaling araw din yung biyahe namin mga mare, wala pang masyadong mga sasakyan sa daan kaya naman mabilis din kami nakapunta dito sa may airport. Diyos ko mga mare, tong bagong airport sa may Clark, Pampanga parang ghost town dahil walang masyadong tao. Tignan nyo naman. Pagdating namin nila daddy dito mga mare, kami lang yung tao bukod sa guard na nagbabantay sa gate. At pagpasok nga namin mga mare, kakaunti na lang talaga yung mga nakapila. At lahat sila mga mare, papunta nga ng Tokyo, Japan. So magkaka-flight lang kami. Parang yung mga staff hoteler na lang talaga yung naghihintay sa amin mga mare kasi kami lang naman yung tao dito. Ang sabi ko nga kay ate dyan mga mare, bakit parang ang konti ng mga tao? Ang sabi naman niya first flight daw to ngayon. So ibig sabihin dito sa Clark mga mare, wala pang masyadong flight, hindi kagaya nun sa Manila. Kaya naman naging mabilis lang talaga yung proseso namin dito mga mare, hindi na namin kinailangan pumila na pagkahaba-haba. Nag-online check-in na pala ako mga mare, so pagdating namin dito ay dadrop na lang namin yung mga bagahe namin. Bali, isang bagahe lang naman yung dadrop namin mga mare, tapos yung dalawa ay hand carry na. Eto nga ang Aizen, kanina muriot dahil biglaan nga yung paggising sa kanya, pero ngayon nasa mood na nakikilaro na nga sa akin. Bali, sa flight namin ngayon mga mare, si daddy lang yung nakatoka sa mga bagahe namin at ako naman ay nakafocus lang dito kay Aizen. At pagkatapos, dito na nga kami sa may immigration pumasok. Alam nyo ba mga mare na napakarami kong dokumento na ni-ready pero isa lang yung tinanong sa akin kung meron bang nagtatrabaho sa amin sa gobyerno. Nung pagkasagot kung walang nagtatrabaho sa amin sa gobyerno mga mare, all goods na nga kami at for the go na nga kami dito sa may gate na. Nakarating kami ng airport mga mare mga 3:30 AM na, tapos nag-bag drop lang kami, so almost 30 minutes din yung inabot noon kasama na yung pag-vlog ko. After noon, umupo lang kami saglit sa may gate mga mare, maya-maya lang pinapapasok na nga kami. Bali, mas maaga yung naging flight namin kesa sa time na sinabi nila. Para mga 20 minutes earlier din ata yun mga mare. So etong si Aizen hindi na nga naghintay ng matagal at hindi na nga na-board. At eto nga, nakapasok na kami sa may airplane mga mare at napakalikot ng bata. Sobrang nga din yung maligalig mga mare at kung ano-ano na lang yung kinakalikot dito, pero hinahayaan ko na lang ng mapagod para kapag lumipad na yung aeroplano knockout na nga siya. Habang naghihintay na lumipad na yung aeroplano
ano mga mare, dito na nga lang ako nagayos sa may airplane dahil wala na nga akong oras kanina sa kakamadali. Napapraningan, ninenervous na rin ako kanina mga mare kasi iniisip ko baka magkaroon pa ng aberya sa may immigration at tumagal pa nga kami. Buti na lang, sobrang smooth lang ng transaction namin doon at maaga pa nga dumating yung eroplano. First time namin pupunta sa Japan ni Aizen mga mare, pero si Daddy second time niya na to. Pero hindi rin ito yung first time na sumakay ng eroplano ni Aizen. Nakasakay na siya last year mga mare nung nag-Bangkok, Thailand kaming family. At nung papalipad na nga yung eroplano mga mare, nawala nga yung kalikutan ni Aizen at bigla nga siya nanahimik. Kaya naman tinakpan ko na lang yung tenga niya mga mare dahil napakaingay kapag pa-take off na yung eroplano at para hindi na rin sumakit yung tenga niya. Anyway, matutulog na muna kami mga mare. See you sa next vlog ko. Salamat sa panonood. Bye!